Hello, magandang araw sa inyong lahat. So meron naman tayong pag-uusapan mga men. At bago lahat, shoutout muna ako ha. Shoutout muna. Baka mamaya magkalimutan tayo eh. Sino ba yung papa-shoutout sa akin? Si Sir Harvey Angeles Cruz. Sabing ganon. Please po, baka pwede pa shoutout sa mami ko. Si Ma'am Bergie Cruz, the former beloved and dedicated barangay health midwife of Pinagbarilan, Baliwag, Bulak. So natawa ako doon sa lugar. Totoo, Pinagbarilan ang... Hindi ako nag-joke, hatinan nyo. Ito si Ma'am, oh. Dami ganun dito ni Sir Harvey. May lugar palang ganun. Si Ma'am Bergie Cruz daw. Hello, Ma'am Bergie Cruz. Former beloved and dedicated barangay health midwife of Pinagbarilan, Baliwag, Bulacan. O, iwasan nyo daw po, ma'am, yung daily stress. Stay pretty, happy and healthy. Sabi ng anak nyo na si Sir Harvey Angeles. Kay Ma'am Bergie Cruz. Siguro kaya tinawag na Pinagbarilan yon may nangyaring insidente doon dati, no? Tapos, saan yung lugar niya? Saan yung lugar? Doon sa may doon sa may Pinagbarilan. Wala lang. Napaka-unique yung name ng lugar. Anyway, sino pa ba? Wala na? Wala na. Okay. Wala na ha. So, yun lang muna. Wala mo nang shout out bukas hanggang kasi puro recorded lahat yon, lahat ng content ko. Anyway, tayo, no? Unahin natin itong topic na to. Speaking of barangay, meron dito nireklamo sa isang SK chairman sa Pasig. Nako, kay kay Mayor Bico. Reklamo laban sa SK chairman ng May Bunga isinampa sa Blue Ribbon Committee. Naku. Naharap ngayon sa reklamo ang sangguniang Ito, si Sir Poging-pogi ah. naharap ngayon sa reklamo Ano kaya ng politiko to? ang sangguniang kabataan chairperson ng Barangay May Bunga na si Hendrix Villacorte matapos magsampa ng kaso sa Blue Ribbon Committee ang kapwa niya SK Kagawad na si Sophia Jella Gatok. Sa Nako, determinado itong reklamong inihain, inaakusahan si Villacorte ng paglabag sa Republic Act 10742 o SK Reform Act dahil umano sa kabiguang magsagawa ng dalawang katipunan ng Kabataan Assembly, hindi pagbuo ng Comprehensive Barangay Youth Development Plan at Comprehensive Barangay Youth. Annual Barangay Youth Investment Program o ABYIP. Gayon din ang umano'y neglect of duty, abuse of authority at hindi otorisado paggastos na umaabot 690 pesos. Wow! Baby croc? May mga pala yan, may mga ganyan-ganyan din. Ngayon ko lang nalaman to na may kailangan din pala silang gawin. Kasi meron ako nakausap na barangay SK chairman din. Sa lugar ito nila 88 eh. Wala rin silang pake doon sa lugar nila kasi gumagawa ng peking video si 88. Tapos parang sinumbong ko doon kung matutulungan nila ako na kalusin si 88. Eh hindi eh. Ewan ko. Kaya feeling ko inutil yung ganito. Meron pala sila mga ganito dapat. Ngayon ko lang nalaman. At Annual Barangay Youth Investment Dapat nga buwagin na to eh. Ano bang naidudulot nito? Ang pag-SK, ang tanging naiisip ko lang talaga, basketball court sa daan. Wala nang iba. Program o ABYIP. Gayon din ang umano'y neglect of duty, abuse of authority at hindi otorisado paggastos na umaabot 690 pesos. 690. 690,000? Anong 690 pesos? 690 pesos? Ano ba? Kasama rin sa reklamo ang umano'y paglabag sa Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards
for public officials and employees at Article 171 ng Revised Penal Code. Kaugnay ng umano'y pamemeke ng mga dokumento na nagkakahalaga ng 500,000 pesos. Nako. Baby Crocs nga, men. Minabuti na po natin magpasa sa tamang tanggapan ng official complaint dahil may mga violations po under 10742 or SK Reform Act. Specifically, yung hindi po pagpapatawag ng 2 consecutive KKSMBs. At ikalawa naman po ay yung failure to formulate the CBYDP and ABIP na naging dahilan nga po ng delayed budget. At ikatlo naman po ay ang neglect of duty at abuse of authority. At syempre nag-fall din po under 6713 or yung Code of Conduct po ng mga public officials. At bukod po dito, siguro yung isa sa mga pinaka-dahilan kung bakit nag-submit na tayo ng complaint ay yung mga missing records, yung mga unliquidated expenses at yung falsification of documents po ng mga terminal reports na amounting to 300. Wait lang, ano bang blue ribbon yung sinasabi dito? Blue ribbon na yung kanila lang? Or blue ribbon na Senado? Kasi nagultaw na nakita ko blue ribbon. Baka sa Pasig lang ito. Ako, malalaman ni Mayor Bico yan. Patay ka. Ganda pa naman ang image ng Pasig. Hindi papayag si Mayor Bico niyan, boy. 100,000 sa isang project at 200,000 naman sa isang proyekto. At syempre yung mga hindi po alam na withdrawals and expenditures amounting to 690,000 naman. Grabe. Nagpasa na po tayo ng complaint kasi unang-una may mga nakala po tayong ebidensya under those violations. At kalawa, kailangan po ng sagot ng mga kabataan sa aming barangay. Actually, matagal na po kaming humihiling ng accountability mula sa ating SK chairperson. At Mukhang ano to mga ngarir sa politics to si ate Mukhang siya yung papalit kay Bico. hindi porket palalampasin na lang natin siya dahil matatapos na yung termino. Gusto natin makakuha ng kasagutan at ng accountability po sa Wala kinauukulan. ka. Kung may mensahe man po ako sa mga kabataan sa amin, let the will of the law be done. No? I'm speaking on behalf po ng libo-libong mga kabataan sa Maybunga. At kami po ay mga lingkod bayan. Actually, SK po, mga kabataan, the roots ng pagsiservisyo. Sa amin po nagsisimula ang Corruption. liderato. Kaya dapat matututo po tayong manindigan. Pag hindi nyo kinalus yan, yung 690,000 na yan, magiging ano yan, 690 million sa future. Pag yan ay naging naging lolong na, ay nako. Dapat maaga palang putulin na ang sungay. At tungkulin namin ito bilang public officials na humingi ng accountability, magbigay ng kasagutan sa mga publiko. At hindi na po ito usaping politika. It's not about politics anymore or pamumulitika. It's a matter of truth and justice dahil ang mga kabataan po ang ninakawan ng oportunidad at sila po ay ninakawan ng serbisyo. Kaya naman, kailangan ng accountability until the end. Sinubukan naman ng iNews Pasig na kunin ang panig ni SK Chairperson Hendrix Villacorte, ngunit hanggang sa oras ng pag-uulat na ito ay wala pa siyang naibibigay na opisyal na pahayag. Tingnan nga natin yung itsura nung Hendrix na yon. Hendrix. Hello, Chairman Monching po of iNews Pasig. Gusto po namin hingyan kayo ng pahayag regarding talagang yung screenshot nilagay. Tingnan nga natin yung pala yung yung Hendrix tingnan nga natin Hendrix. Kakahiya ka, boy. Hendrix. Ito. Siya ba to? Naik naman to eh. Hindi ito yung Hendrix na yung sa Pasig. Hendrix. Pasig.
Wala. Tingnan natin yung mga susunod na follow-up dyan. Nakakahiya, no? Kailan nangyari tong ano? Itong... Baka naman lumang news to. Bago lang ba to? Yung nagpasa sa akin na, baka mamaya. Mukhang bago nga lang, boy. 5.7 million na yung nanood. Nakakahiya ka, men. Oh, bago lang. Kahapon lang. Ano sabi sa mga comment section? Huli agad kasi nagpaliga para di halata. Gagi. Sabi ganun dito, nakakalungkot na ang unang iniisip ng iba ay hindi lang nahatian. Paano kung may tao talagang may prinsipyo? Bilang former SK Councilor, alam ko nangyayari talaga ang ganitong sitwasyon. Former SK Councilor ako, yung nag-comment to ha, binabasa ko yan. At nagbitaw ako sa pwesto for personal reasons, kaya naiintindihan ko na hindi lahat naglalakas ng loob magsalita ay dahil hindi nahatian. Yun lagi. Sabi ko, ba't parang tahimik si Cap? No? Sabi ko, isa, check nyo kung may NMAX na. Oo nga. Huwag naman NMAX, kahit man lang sana ADB 350. Sabi ko, mga butiki pa lang daw. Wala pa mong reward sa mga kapagpatuloy. Sabi gano'n, no, Biko Soto may baby crocs na kayo. Anyway, next balita, no. Ito naman, driver ng isang empleyado ng gobyerno arestado sa umunoy pagbabay and sell. Ano naman to? Tingnan natin, men. Walang takas sa Batangas City ang driver ng isang empleyado ng gobyerno. Arestado siya dahil sa pagbabayan sell umano ng baril. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive! Matapos magkaabutan ng bayad at ang in-order na gamit, sumugod na ang mga operatiba ng Batangas City Police sa lugar na ito Ano kayang empleyado ng gobyerno to? Ano, nagtatrabaho sa munisipyo, ganon? sa Barangay Balagtas, Batangas City. Arestado ang target ng operasyon na ayon sa mga otoridad ay driver ng isang empleyado ng gobyerno. Driver ng isang empleyado ng gobyerno. Hindi siya empleyado ng gobyerno. Malamang panay name drop nito do sa amo niya, no? Pag Nakuha sa suspect ang Colts nakipagtransaksyon. 5.56 na M16, dalawang magazine at budol money na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Ayon sa Batangas PNP, droga lang ang unang usapan pero habang nakikipagtransaksyon, nag-alok daw ang suspect ng baril. Caliber 45 yung unang inialok. So, automatic yung ating alpha, umuo siya. And then during the transaction pa, hindi na caliber 45 yung inaalok, kundi yung caliber 5.56. Buy and sell daw ang modus ng suspect. Naghahanap daw ito ng baril na kailangan ng kanyang mga parokyano na mga pangkaraniwang tao Buy lamang and daw sell. na gusto lang magkaroon ng baril sa mas mabilis na paraan. Saan daw galing ang mga baril? Saan ang source niya ng mga Buy baril? and Yung sell. mga source niya is naghahanap siya ng mga retired. Kung hindi naman retired, mga dismissed na mga uniform personnel. Tampered yung serial number. So, we're not sure kung ito ay issue ba. Nakakulong na Malamang issue yon, tinamper yung serial number para hindi matrace. ngayon ang suspect na sinampahan ng kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Tatanggi ka talaga magbigay ng pahayag doon, yari ka, boy. Drugs at baril, lampiansa yan, di ba? Anyway, yan lang yung pag-uusapan muna natin. Magandang hapon po.